Bismillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in wa alayhi natawakkal wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin amma ba'd. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalataya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngayong araw po ang pag-usapan natin ay ang kitab ni Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah na Usul as-Sunnah, na sinasabi natin na ito ang aqidah ng Ahlus Sunnah wal Jamaah. At ang paksa na pag-usapan natin ay al-imanu bi syafa'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ang paniniwala sa syafa'a ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin, ang Propeta sallallahu alaihi wasallam ay magiging tagapamagitan kay Allah subhanahu wa ta'ala at sa ibang mga tao para hingin niya kay Allah subhanahu wa ta'ala ang kapatawaran para sa kanila. Ganun din na maraming klase ang syafa'a. So dito ang syafa'a ay ang pagiging tagapamagitan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pagitan ng Allah subhanahu wa ta'ala at ng ibang mga mananampalataya. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah, sinabi ni Imam Ahmad rahimahullah, wal imanu bi syafa'atin Nabi, kasama sa dapat paniwalaan na ito ay kabilang sa aqida ng Ahlus Sunnah wal Jamaah ayon kay Imam Ahmad rahimahullah, ay ang paniniwala sa syafa'a ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil may mga tao na hindi naniniwala sa syafa'a ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, kahit sila ay nag-aangkin ng mga Muslim. Wa biqaumin yakhrujuna minan nari ba'dama ihturiqu wa saru fahma. At ganun din sa syafa'a ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga tao na sila ay makakapasok sa impyerno at sila ay masunog doon, maparusahan sila hanggang sila ay maging mga parang uling. Pagkatapos ay wayu'maru bihim ila nahrin ala babil jannah, ila babil jannah, hanggang sa utusan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang bang anghel na sila ay palabasin sa impyerno at sila ay paliguan sa isa sa mga lawa sa paraiso, sa pintuan ng paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala, at papasukin sa paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala kama jaa fil athar, katulad mismo na nabanggit sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kayfa syaa Allah wa kama syaa, sa anumang pamamaraan na gustuhin ni Allah subhanahu wa ta'ala at sa kung ito anumang gustuhin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wa innama huwa al-imanu bihi wa tasdiqu bihi. Ang katotohanan na ito ay dapat paniwalaan ng isang mananampalataya at dapat na itong patotohanan, at mapapansin natin na bawat paniniwala na sinasabi ni Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ay kanyang sinasabi yung al-imanu bihi wa tasdiqu bihi, yung paniniwala sa mga bagay na ito at patutuhanan natin ang mga bagay na ito dahil ito ay nababase sa mga delil sa Quran at sa Sunnah. Yan po ang dahilan na makikita natin na matatag ang paniniwala ng Ahlus Sunnah wal Jamaah, dahil tayo ay nananalig sa tinatawag na delil mula sa Quran, mula sa hadith. Dito natin pinagkukuha yung mga nagbabase tayo dito sa ating mga akida o pananampalataya, katulad mismo ng sinasabi ni Imam Ahmad rahimahullah. Kabilang sa mga dalil sa syafa'a ay katulad ng sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, na kanyang sinabi, wala yashfa'una, yung dalil na sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal, wala yashfa'una illa liman irtada. Okay, sa Suratul Anbiya sinabi ni Allah, wala yashfa'una illa liman irtada. Katotohanan na hindi sila magiging tagapamagitan kay Allah subhanahu wa ta'ala, sino man, maliban liman irtada, maliban sa kalugdan ni Allah subhanahu wa ta'ala. So kabilang sa nabanggit natin mga ulama, ay kabilang sa kondisyon upang magsyafa'a ang Propeta sallallahu alaihi wasallam sa isang tao, ay narapat na si Allah ay nalulugod sa tao na yun. Pangalawa, sinabi ni Allah, wala tanfa'u syafa'atu 'indahu illa liman adina lahu. Suratu Saba. Sinabi ni Allah
na hindi tatanggapin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang anumang klase ng syafa'a sa kanya, maliban lamang illa man adina lahu, maliban sa bigyan niya na pahintulot. Ibig sabihin ay ang Propeta sallallahu alaihi wasallam ay dahil sa siya ay nalulugod kay Propeta sallallahu alaihi wasallam ay bibigyan na ito ng pahintulot na siya ay magsyafa'a. Saan? Sa mga tao na nalulugod sa kanila si Allah subhanahu wa ta'ala. At hindi pwede na magsyafa'a ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga tao na hindi nalulugod sa kanila si Allah subhanahu wa ta'ala. Kabilang yan sa nabanggit natin mga ulama na kondisyon ng syafa'a. Which is dalawa ang nabanggit natin mga ulama na kondisyon ng syafa'a, idnullah li syafi', ang pahintulot ni Allah sa isang magiging tagapamagitan. Yung pahintulot niya. Katulad na may nabanggit na may mga mananampalataya, tulad ng syahid na namatay sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala, na sila ay magkakaroon ng syafa'a sa kanilang mga pamilya ng 70 mga tao mula sa kanilang mga pamilya na sila ay magsasyafa'a kay Allah subhanahu wa ta'ala para sa sila ay palabasin o kaya ay imbis na sila ay makapasok sa impyerno, ay sila ay makapasok sa paraiso sa pamagitan ng syafa'a ng mga tao na ito. Ganun din yung syafa'a ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kapag sila ay muwahhidin. Kaya pangalawa na kondisyon ay ridallahu anil mashfu' lahu minal mu'minin al-muwahhidin. Ibig sabihin ay yung tao na yun na dapat bigyan ng syafa'a ay siya ay nalulugod sa kanya si Allah subhanahu wa ta'ala, kabilang siya sa mga muwahhidin. Ibig sabihin, hindi sila gumagawa ng shirk o pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kabilang sa mga hadith na nabanggit, na dalil o patunay sa syafa'a ay sa isang hadith na nabanggit. Sa hadith ni Abu Huraira, na kung saan ito ay naisalaysay sa hadith ni Imam Bukhari rahimahullah, na tamang hadith na kung saan sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nung tanungin siya, man as'adun nas bi syafa'atika yawm al-qiyamah, sino ang pinaka masayang mga tao na makakatanggap ng syafa'a mo ya Rasulullah? Sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam kay Abu Huraira, as'adun nas bi syafa'ati yawm al-qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Ang pinakamasayang mga tao na makakatanggap ng aking syafa'a ay sila na mangkala, nagsasabi na la ilaha illallah, walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban kay Allah. La ilaha illallah. Tauhid. At pagkatapos, khalisan min qalbi, siya ay totoo sa kanyang sinasabi. Ito ay nasa puso niya. Sinasabuhay niya, nasa puso niya itong tinatawag na la ilaha illallah. Kaya isa ito sa pinakamagandang hadith, pinakamagandang balita sa mga tao na sinasabi nila ang la ilaha illallah sa pamagitan ng kanilang puso at salita, na ito ay kanilang sinasabuhay dahil ito ay nasa kanilang mga puso. Khalisan min qalbi. Galing ito sa kanilang mga puso. Kaya ito ay kabilang sila sa makakatanggap ng syafa'a ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kabilang sa mga tao o mga sekta na hindi tinatanggap o kanilang sinasabi na walang syafa'a, hindi sila naniniwala sa syafa'a, na maaari sila ay lumabas sa Islam kapag ito ay nalaman nila ang mga dalil mula sa Quran, mula sa hadith, ngunit hindi nila ito tinanggap, ay maaari silang lumabas sa relihiyong Islam. At ito ay tinatawag na marami. Kabilang sa mga grupo na ito ang Khawarij, dahil sila ay naniniwala na kapag ang isang tao ay nakapasok sa impyerno, ibig sabihin ay hindi na siya makakalabas. Sila ay naniniwala na sino man ang makapasok doon sa impyerno ay mananatili sa impyerno, katulad ng mga Mu'tazila. Katulad ng mga Mu'tazila, so mayroong Khawarij at saka ng Mu'tazila na hindi naniniwala sa syafa'a ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ganun din ang mga Rafida o mga Shia na sila ay naniniwala sa tinatawag na syafa'a, ngunit sila ay naniniwala sa kanilang pangsariling natatanging relihiyon o paniniwala, katulad ng paniniwala ng mga Shia na sila lamang ang maaaring mag-benefits sa tinatawag na syafa'a, yung mga Shia lamang. Yun ang kanilang paniniwala, which is ito ay mali. Mali. Ito ay ligaw na paniniwala. Ang mga Sufi naman o mga Sufiya, ang akida o paniniwala, grupo ng mga Sufiya, ay sila ay naniniwala sa syafa'a. Ngunit ang kanilang pagkaligaw ay kanilang sinasabi na maaaring hingiin ang tinatawag na syafa'a sa mga taong namatay na sa mundo. Ibig sabihin, may mabuting tao
may mabuting tao na namatay, ay maaari mong hingin sa kanila ang syafa'ah, which is namatay na sila. Yan ay kabilang sa kanilang kaligawan, yan ay tinatawag na shirk. Yan ay shirk dahil hindi hinihingi ang syafa'ah sa mga taong namatay na. Bagkus ang syafa'ah ay katulad na banggit natin na maraming mga bagay sa pamagitan ito ng mga gawain, ganun din na sa pamagitan ng tinatawag na mga nabanggit sa mga dalil sa Quran at sa Sunnah. At hindi pwede na sa sino mang mga tao na mabubuting tao ay humingi kasi sa kanila ng syafa'ah. Yan po ay shirk dahil sila ay namatay na. Sila nga kailangan nila ng tulong, kailangan nila ng dua natin. O papaano pa kaya na sila ay sasagot sa ating hiling sa kanila na mag-syafa'a sila. So yan ay tinatawag na maling paniniwala. Ang mga syafa'a ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay marami. Kabilang dito, una-una ay syafa'atuhu li ahli al-mawqif hatta yuqda bainahum ba'da an i'tadara anha al-anbiya. Sa oras ng paghukom, kapag tumayo na ang mga tao, matagal silang nakatayo, at hihingiin ng mga tao kay Propeta Adam a.s. na siya ay humingi kay Allah subhanahu wa ta'ala para mag-syafa'a na itayo na ang paglilitis. At sasabihin ni Adam na pumunta kay Propeta Nuh a.s. Ganun din si Propeta Nuh a.s. Sinabi niya, hindi ito para sa akin, pumunta kay Propeta Ibrahim a.s. Ganun din si Propeta Ibrahim a.s. Sinabi niya na ito ay hindi sa akin, pumunta kay Propeta Musa a.s. At si Propeta Musa a.s. ganun din sinabi na ito ay hindi para sa akin, pumunta kay Propeta Isa a.s. At sasabihin ni Propeta Isa a.s. na ito ay hindi para sa akin, pumunta kayo kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at pupunta si Propeta sallallahu alaihi wasallam, siya ay magpapatira pa, siya ay pupurihin niya si Allah subhanahu wa ta'ala hanggang sa tinatawag na itayo ni Allah subhanahu wa ta'ala ang araw ng paglilitis, which is ito ang tinatawag na syafa'atul uzma. Pangalawang syafa'a ay syafa'atu Nabi sallallahu alaihi wasallam li ahli al-jannah ay yadkhuluha. Kapag tapos na ang tinatawag na paglilitis, papasok ang tao sa paraiso, ay hindi sila makakapasok maliban sa magsyafa'a si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siya ang kakatok sa tinatawag na pintuan ng paraiso dahil hindi bubuksan ng mga anghel ang paraiso, pintuan ng paraiso maliban sa dumating si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at siya ay magsyafa'a na makapasok na ang mga tao na makakapasok sa paraiso. Kaya ito ay darating si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ay magsyafa'a para sa mga tao para sila ay makapasok na sa paraiso. At pangalawang syafa'a ay ito ay natatangi lamang sa kanya na ito ay syafa'a ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang tito na si Abu Talib na paiksihin o tinatawag na paliitin yung parusa na which is sa kanya. Hindi big sabihin na siya ay makakapasok sa paraiso dahil siya ay namatay na kafir, si Abu Talib ang kanyang tito. Pero dahil sa kanyang sakripisyo para kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay magsasyafa'a sa kanya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngunit ang kanyang parusa ay tanging yung kanyang parusa ay papaliitin lamang. Pero parusa pa rin sa kanya habang buhay dahil siya ay namatay na isang kafir. So ang parusa sa kanya ay siya ay nakaapak ng tinatawag ng tsinelas o talampakan na may apoy na dahilan ng pagkulo ng kanyang utak ng apoy dahil sa parusa na ito, dahil sa init ng apoy na ito. Ito ang pinakamalit na parusa, which is ito ang tinatawag na takhfif, pinaiksi, takhfif o pinaiksi lang yung parusa kay Abu Talib dahil sa kanyang tinatawag na syafa'a sa kanya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pangapat na syafa'atuhu fi man istahaqqa an-nar an la yadkhulha. Syafa'a ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga dapat na makakapasok sa impyerno pero dahil sa syafa'a ni Propeta sallallahu alaihi wasallam sila ay makakapasok sa paraiso na hindi napaparusahan sa tinatawag na impyerno. At katulad ng ibang mga mananampalataya na maaaring sila ay makapagsyafa'a katulad ng mga mujahidun. Sila ay namatay sa landas ni Allah, maaari silang magsyafa'a ng 70 sa kanilang mga pamilya na maaari itong mga taong ito makakapasok sa impyerno. Ngunit sila dahil sa syafa'a ng kanilang pamilyang ito na mujahid
ay sila ay makapasok sa paraiso. Ganun din ay kabilang ito sa syafa'ah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panglima ay syafa'atuhu liunasin qad dakhalu an-nar ay yakhruju minha. Syafa'ah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga tao na nakapasok ng impyerno, sila ay makalabas doon. Hihingi ni Allah subhanahu wa ta'ala kay Allah subhanahu wa ta'ala siya ummati ummati. At sasabihin ni Allah, tingnan niyo ang lahat ng may tinatawag na may katiting sa kanyang puso na tauhid, papasukin niyo kunin niyo sa impyerno, papasukin sa paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pang-anim na syafa'ah ay syafa'atuhu fi aqwamin qad tasawat hasanatuhum wa sayi'atuhum. Yung tinatawag na nagkaparehas ang kanilang timbangan, sa kanilang gawain, mabuti at saka masama, ay nagkaparehas ang kanilang timbangan. Dahil dito magsasyafa'a si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam upang sila ay makapasok sa paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pang-pitong syafa'a, syafa'atuhu fi raf'i darajat man yadkhulul jannah. Ibig sabihin ay itatas ni Allah ang antas ng mga tao sa paraiso sa pamagitan ng syafa'a ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga tao na itataas ni Allah ang kanilang antas sa paraiso. Dahil sa syafa'a ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at panghuli ay syafa'a ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga taong papasok sa paraiso na wala ng paglilitis. Dadaan sila ng napakabilis. Okay? So dito ay yung nabanggit sa hadith na as-sab'un alfa, 70,000 na nabanggit sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, at ito sa pamagitan ng syafa'ah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ang syafa'ah ay napakarami pong dalil mula sa Quran, mula sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na nagpapatunay na meron pong syafa'ah. Ibig sabihin ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay magiging tagapamagitan tagapamagitan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang tinatawag na mga alipin. So ito po ay may mga dalil mula sa Quran, mula sa hadith na ito po ay totoo na dapat nating paniwalaan at dapat nating patutuhanan, at paniwalaan natin ito base po sa nakalagay sa hadith at hindi tayo magpalalim sa mga nabanggit na mga katangian ng syafa'ah na ito maliban sa yung nabanggit lamang sa dalil, dahil ito po ay hindi natin nakita. Ito ay sinabi lang ni Propeta sallallahu alaihi wasallam sa atin bilang pagpapatunay na mayroon pong syafa'ah na mangyayari sa araw ng paghukom. Ito po ay kabilang sa akida ng Ahlus Sunnah wal Jama'ah na nabanggit po sa kitab na Usulus Sunnah ni Imam Ahmad bin Hanbal, na dapat nating paniwalaan dahil ayon sa kanya, sino man ang hindi niya paniwalaan ng mga bagay na ito, yung syafa'ah, ay ito po ay napagkaisahan ng Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Kaya sino man po lumabas dito ay hindi po kabilang sa akida ng Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Nawa po ay nakapulot tayo ng aral sa mga oras na ito. Muli nagpapasalamat sa inyo at bumabati na Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa inyo lahat. Nawa ay tanggapin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa atin ang ating mga mabuting gawa. Assalamualaikum muli sa inyo.